Exodus 30 verse 1 to 6. Magpapagawa ka ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kailangan kwadrado ito, 18 pulgada ang haba at ang lapad, at 3 talampakan ang taas. Kailangan mayroon itong parang sungay sa may sulok na kasamang ginawa ng gawin ang altar. Balutin mo ng purong ginto ang ibabaw nito, ang 4 na gilid, at ang parang sungay sa mga sulok nito. At lagyan mo ito ng hinulmang ginto sa palibot. Palagyan ng 2 argolyang ginto sa ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar, para pagsuksukan ng mga tukod na pambuhat dito. Gumawa ka ng tukod na gawa sa kahoy ng akasya at balutan ito ng ginto. Ilagay ito sa harap ng altar sa telang tumatabing sa kahon ng kasunduan. Doon ako makikipagkita sa iyo. Amen. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 30 verses 7 to 13. Tuwing umaga na aayusin ni Aaron ang ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Ganoon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihahanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salinlahi. Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkaing butil o inumin. Minsan isang taon, gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang 4 na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito ay ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pagkuha mo ng sensus ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Iahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang sensus. Lahat ng mabilang sa sensus ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang kinakailangang timbang ay katumbas ng 6 na gramo, bilang handog sa akin." Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus chapter 30 verse 14 to 19. Lahat ng may 20 taon at pataas ay sasama sa census. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap, walang labis at walang kulang. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa toldang tipanan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay, at sa pamamagitan nito, maaalala ko ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Gumawa ka rin ng palagyan ng tanso at ng tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos, lagyan mo ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay." Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 30 verse 20 to 25. So, basahin po natin. Kailangan sila'y maghugas bago pumasok sa tuldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan nang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tungtunin susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon, ang langis na pampahid at ang insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumili ka ng pinakamainam na pabango, 6 na kilong mira, 3 kilong kanela at 3 kilong pabangong tubo, at 6 na kilong kaseya ayon sa sukatang gamit sa templo. Pagkatapos, kumuha ka ng 4 na litrong langis ng olibo. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginawa
ng mahusay na manggagawa ng pabango at gamitin mo o itong pampahid upang maging sagrado ang tuldang tipanan at ang kaba ng tipan. Amen po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 30 verse 26 to 31. Maging sagrado ang tuldang tipanan at ang kaba ng tipan. Ganoon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito. Ang ilawan at ang mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng insenso. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng paghandog at mga kasangkapan nito, ang plangganang hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito'y maging ganap na sagrado. Magiging sagrado din ang lahat ng maisagi rito. Pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang maitalaga bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito ay banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Yun lamang po. Amen. Ayan, video natin, Exodus chapter 30 verse 32 to 37. Sabi po dito, do not pour it on anyone else body and do not make any other oil using the same formula. It is sacred and you are to consider it sacred. 33. Whoever makes perfume like it and puts it on anyone other than a priest must be cut off from their people. 34. Then the Lord said to Moses, take fragrant spices, gum, resin, onycha, and galbanum, and 4 frankincense, all in equal amounts. 45. Make a fragrant blend of incense, the work of a perfumer. It is to be salted and pure and sacred. 36. Grind some of it to powder and place it in front of the ark of the covenant law in the tent of meeting where I will meet with you. It shall be most holy to you. 37. Do not make any incense with this formula for yourselves. Consider it holy, the Lord. 38. Whoever makes incense like it to enjoy its fragrance must be cut off from their people. Amen po. Shalom everyone.